Amen. So magandang hapon po sa ating lahat at sa mga nasa live stream po. Ako po'y binigyan ng pribilehiyo po na makapagbahagi po muli ng salita ng Diyos ng ating pong pastor. Po'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Amen. So tayo po magpapatuloy po. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother David. Amen. So tayo po magsitayo pong lahat at buksan po natin sa James chapter 4 verse 14. So very common verse. Ano po? Very common verse po sa Bible. At ginagamit po ng maraming mananampalataya na salvation or sinishare nila ang salita ng Diyos. So James chapter 4 verse 14. If you are there, say aloud, Amen. Amen. Sabi po ng Bible, whereas you know what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So tayo po saglit na manalangin. Ama naming Diyos, madakila sa lahat, O Diyos, marami pong salamat muli sa maulan na po maharap po nito, O Diyos. Salamat po sa mga kapatiran. At nagsama po noon. Ang sa Apostol, O Diyos, salamat po. Sige po sila mga natin, O Diyos. Sige po sa mga kapatiran, mga kapatiran ng obra. Kayo po naman muna po sa amin. Muna po sa aming gawain sa kapatong ito. Kayo po mga kapatiran. Munahan niyo po kung naman ang Espiritu. I'm not perfect on anyone, but thank you Lord sa opportunity. Hindi ko rin sa pagsulo po. In Jesus' name we pray. Amen. So maraming po siya po bawat sa. So nice ko pong ibahagi sa atin sa hapon pong ito. Nice ko pong ibahagi sa atin is what is your life? Ano po? What is your life? Sabi dyan, whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? Ano po? Sabi ni James yan, sabi niya, ano ba ang iyong buhay? Ano ba ang iyong buhay? Sabi niya, it is a vapor that appeareth for a little while and then vanisheth away. So ang buhay daw po ay isang usok na makikita mong saglit, then mawawala na. Ano po? Ngayon, sabi po dyan, ano ba ang buhay? Kanino ba ang buhay? Dapat tayo bilang isang Kristiyano, unawa po natin na yung mga bagay na yan. Ano ba ang buhay? Kanino ba ang buhay? Ano ba yung pamumuhay na dapat pong ipamuhay? Sapagkat sabi ni James, ano ba yung buhay? Yung buhay na meron tayo, sabi niya, ito yung maikli lang, nagbabahay siya eh. Ano po? Yan. So bilang isang Kristiyano, unawa dapat natin sapagkat tayo ay nasa Panginoon. Kung ano yung buhay. Kanino ang buhay at ano yung pamumuhay natin. So tatlong bagay lamang po, di po ako magpapatagal, tatlong bagay na ating pong makikita po sa salita po ng Diyos na patungkol po sa ating pag-aaralan na what is your life? Number one is, ano ba ang buhay? Number one is, ang buhay ay dapat nasa Panginoon. Sabi po ng James, John chapter 15, John chapter 15, in verse 5. Sabi diyan, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, he can do nothing. So apart from Christ, we can do nothing. So marami po sa panahon natin, wala pa sa piling ng Panginoon. At marami po sa panahon natin, mga Kristiyano, umaalis sa piling ng Panginoon. Kaya nga po, dapat ang buhay natin ay dapat nasa Panginoon. Sapagkat sabi ni James, sabi ni John, for without me, without God, we can do nothing. Wala tayo kung wala ang Panginoon. Opo? So sapagkat nasa Kanya, sapagkat kung tayo ay nasa Panginoon, merong provision. Nandun po yung provision ng Panginoon sa atin. Sabi niya ng Philippians chapter 4, verse 9, very common familiar, but my God shall supply all our needs. So yun po yung provision ng Panginoon kasi nasa Panginoon po tayo. And then nandun po yung preservation ng Panginoon. Pag sinabi po natin preservation, which means to keep or to protect us. Ano po? Sabi po ng Proverbs chapter 1, basta po natin. Proverbs chapter 1, in verse 33. Sabi diyan,
But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Ano po? Yan po yung tayo po ay iingatan ng Panginoon kapag tayo nasa piling ng Panginoon. And then, kapag tayo po nasa Panginoon, ano po yung pribileyo? Sapagkat hindi po lahat nabibigyan ng pribileyo na maging nasa Panginoon. Hindi po lahat. Kaya nga mapalad po tayo bilang isang Kristiyano, tayo nakapaglilingkod, tayo binigyan ng pribileyo ng Panginoon na tayo ay maligtas, bigyan ng kaligtasan, magpagamit sa Panginoon. Yan po yung pribileyo natin. Sapagkat, kung titingnan po natin sa panahon natin ngayon, marami ng Kristiyano, yung kanilang privilege, tinanggal na nila. Iniwan na nila yung pribileyo na binigay sa kanila ng Panginoon. At maraming tao naman po, hindi na nabigyan ng pribileyo. Sapagkat inuwan na po sila ng Panginoon. Ano po? And then, promises. Ang pangako ng Diyos ay pangako ng Diyos. Kaya sabi ng James, usapan natin si James. Sa James chapter 4, in verse 5, sabi niya, do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelt in us lasted 20? Do you think that the scripture saith in vain? Iniisip ba natin ng salita ng Diyos ay nagsasalita ng walang kabuluhan? From Genesis to Revelation is the book of promise. Ang salita po ng Diyos ay puno ng pangako. Hindi po natin gawin, mananatili. Mangyayari. Yan po tayo. Kapag tayo po'y nasa Panginoon, nandun yung provision ng Panginoon, nandun yung pag-iingat ng Panginoon, nandun yung pribileyo natin na tayo maglingkod sa Panginoon, at nandun din po yung pangako ng Panginoon na iingatan niya tayo, ipoprovide yung pangangailangan natin, and then God give us peace. Ibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya nga mapalad po tayo kapag tayo talaga ay namatay, we have rest in peace. Tayo bilang isang Kristiyano. Sapagkat nandun yung kapayapaan talaga natin bilang isang Kristiyano na kapag tayo namatay, nandun yung kapayapaan natin na tayo pupunta sa langit. Lalo, kaya nga nakakalungkot pong isipin na maraming tao, RIP na sila, pero nandun sila sa rest in perish. Nagpapahinga sila doon sa kapahamakan. Diba? They rest in perish, sa kapahamakan sila. Tayo bilang isang Kristiyano, mapalad po tayo sapagkat sabi po ng Bible, we have justified and we have peace with God. Nandun yung kapayapaan natin nasa Panginoon. Na kapag dumating ang Panginoon, hindi tayo nag-worry. Hindi tayo nag-iisip na hindi tayo kunin ng Panginoon sapagkat ang pangako ng Panginoon, ibigyan niya tayo ng kapayapaan. Yan po yun. Kaya ang buhay ay dapat nasa Panginoon. Kasi nasa Panginoon yung kapayapaan eh. Kaya kung tayo hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, is the time na makilala natin ang Panginoon. Ano po? Lahat ng bagay na yan ay nasa Panginoon lamang. Hindi po yan kayang ibigay ng gobyerno. Kaya nga, yung gobyerno natin, namumroblema na sila kung paano yung ayuda, yung utang. Kasi hindi naman nila kaya i-sustain yung pangangailangan talaga po. Diba? Kundi ang Panginoon lang. Kaya at hindi kayang pantayan ng tao. Walang ibang kayang may kakayanan na gawin yung bagay na bigyan ng kapayapaan ng isang tao. Even the Lord Jesus Christ. Siya lang. Siya lang, ang Panginoon. Na makapagbibigay ng kapayapaan sa atin. Ano po? Pangalawa, yun po yung una, ang buhay ay dapat nasa Panginoon. Pangalawa, ang buhay ay dapat maging lingkod ng Panginoon. Yan ang pangalawa, ang buhay ay dapat maging lingkod ng Panginoon. Sabi po ng John chapter 12, verse 26. John chapter 12, verse 26. If any man serve me, let him follow me, and where am I, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father. Amen. Ay, Father, honor.
No? Hindi pala amen, honor. No? Eh, sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter 12, kung sino man ang maglilingkod sa akin, ay hayaan siyang sumunod. Diba? Kaya nagpapasalamat po tayo, kapag tayo nakakilala sa Panginoon, the first step of obedience is baptism. Hindi tayo pwedeng gumanap sa gawain ng Panginoon, magpagamit ng puri sa Panginoon without the first step of obedience. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung sino man ang maglilingkod sa akin, hayaan siyang sumunod. At kung nasaan ako. Diba? Sabi ng Panginoon Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat tayo bilang isang Kristiyano, magpagamit tayo sapagkat tayo ay lingkod ng Panginoon. Kung tayo po ay nabautismohan, sumunod tayo sa unang hakbang ng bautismo, dapat makita tayo naglilingkod. Nakita tayo nagpapakapagod para lang malugod natin ng Panginoon. Sapagkat yan ang realidad ng buhay. Na kapag tayo nakakilala sa Panginoon, ang kagustuhan niya ang dapat nating gawin at maglingkuran siya hanggang kamatayan. Kasi lingkod tayo ng Panginoon Di ba? Kasi minsan maraming Kristiyano naglilingkod sa Panginoon pero mali yung pag-iisip. They follow the Lord Jesus Christ because of miracles. Nasa John chapter 6 po yan. Na maraming Kristiyano gustong maglingkod sa Panginoon pero yung motive nila, susunod ako sa Panginoon kasi pagpapalain ako ng Panginoon. Kasi ito yung magbibigay sa akin ng magandang buhay. Yan po ang maling motibo ng paglilingkod. Tandaan po natin kung bakit po tayo naglingkod sa Panginoon kasi sinunod natin siya. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino man ang maglilingkod, sumunod sa akin. Kasi sabi ng Panginoon, ang pangako niya naman po ang pangako ng Panginoon, He will my Father honor. Bibigyan po ng reward ng Diyos ang naglilingkod. Meron pong reward sa mga taong naglilingkod. Kaya minsan nai-stress tayo, nagkakaroon po tayo ng kabagabagan sa ating puso, sa ating isipan. Nag-worry tayo. Kasi bakit? Kita natin yung pagkukulang natin. Diba? Kita natin yung pagkukulang natin na hindi natin nagagampanan na maglingkod sa Panginoon. Diba? Marami pong bagay na pwede po tayo gamitin ng Panginoon para sa paglilingkod. Ano po? Kaso nga na bumabagsak po tayo dun sa basic. Ano po? So, as servant, ang isang lingkod ay dapat meron pong qualification. Ito po yung dapat makita natin sa mga lingkod ng Panginoon. Una is, a servant must be humble. Maging humble. Ano po? Sabi ng Bible sa James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you. Diba? You need to be humble. Tandaan po natin yan. Kasi hindi naman tinuro ng Panginoon na maging mapagmataas tayo. Kasi even the Lord Jesus Christ, sabi ng Philippians chapter 2, He made no reputation. Before was a servant, and He humbled Himself. May-ari ng langit at lupa, create sa tao, nagpo-provide ng pangangailangan natin. Ang tinuro niya sa tao, humbleness. Kung ang Diyos nagturo po ng humbleness, hindi to be humble. Kaya nga, sa atin bilang isang Kristyano, hindi sukatan talaga ng pagiging humble yung achievement. Kasi maraming makatapos, daming achievement, pero hindi makitaan. Kaya nagpapasalamat po tayo sapagkat tayo bilang isang Kristyano, we are humble. Na iniisip natin na lahat ng bagay na na-achieve natin, ginagampanan natin sa Panginoon is because of Him. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Yan po yun. And then, obedient. Eh sabi niya, di ba? Follow. Let him follow me. Dapat obedient. Ano po? Makitaan tayo ng pagsunod. Then, pangatlo is, we need to willing. Gusto natin maging willing tayo. Kasi mahirap naman pong maging humble, sumunod sa Panginoon kung hindi tayo willing. Diba? Mahirap po yun. And then, we need to be lovable. Diba? Sabi nga dun naalala ko yun sa mga filosofo na kung mahal mo lang yung taong nagmamahal sa'yo, nasaan yung pagmamahal? Diba? Nasaan yung pagmamahal? Kasi ang Panginoong Kristo nagturo siya. Hindi naman natin deserve ang pagmamahal ng Diyos. Pero ginawa niya tayong deserve.
Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Hindi lang love, but so. For God so loved the world. Ibig sabihin, iba talaga yung pinakita ng Panginoon na klase ng pagmamahal sa atin. I-reach niya talaga tayo. Nakita niya yung pangangailangan natin na kailangan natin ng kaligtasan. Kaya tayo, bilang isang Kristyano, you need to love all. Sa ang bagay, sa kaluluwa. Sapagkat yun ang minahal ng Panginoon. Mahalin natin ang kaluluwa. Then mahalin natin ang Panginoon. That is the first and great commandment, is to love God. Mahalin ang Panginoon. Ako? Pangatlo, na bagay, is yun po, ang buhay ay dapat maglilingkod tayo ng Panginoon. And then pangatlo is, tatlo lang po ito. Pangatlo is, ang buhay ay dapat banal para sa Panginoon. Ang buhay ay dapat banal para sa Panginoon. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. Tinawag tayo ng Panginoon maging banal, kaya dapat tayo makitaan ng kabanalan. Diba? We are separated from God. Kasi separate tayo ng Diyos. At dapat tayo makitaan. Kaya nga, bilang isang banal, pinabanal ng Panginoon, dapat makitaan tayo na tayo ay nagpapatuloy sa gawain. Kaya sabi ng Panginoon dyan ang sabi ni Peter, sabi po ng salita ng Diyos, Be ye holy in all manner of conversation. Sa lahat ng klase ng pamumuhay. Hindi po yung tinutukoy ng conversation is talking to each other. Hindi po yan. Sinasabi pong conversation, it means yung lifestyle mo, yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Kasi tinawag tayo ng Panginoon na holy, and God requires us to be holy in manner of conversation. And one of the manner of conversation is dapat tayo bilang isang Kristiyano nagpapatuloy tayo sa gawain. Yan po yan. Kaya sabi po ng Acts chapter 2, buksan po natin sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 in verse 42. Verse 41, basahin po natin. Then they gladly received his word, were baptized, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So sabi ng Bible, sa Acts chapter 2, malinaw po na sinabi ng Bible, is natanggap nila ang salita ng Diyos na may kagalakan, sila'y nabautismuhan. Tama? Sila po ay nabautismuhan. Sabihin, yung brotherly cities word, yun po yung salvation, yung kaligtasan. Yun po yung tinanggap nila na may kagalakan sa Panginoon. At sabi dyan, they were baptized. After po nilang matanggap yung salita ng Diyos na may kagalakan, yung salvation, the gospel of salvation, were baptized. And they were added about 3,000 souls. Ito po yung ginawa nila, yung 3,000 souls na yun. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, and breaking of bread, and in prayers. Doon po sila nagpatuloy. Itong mga tao na ito, itong 3,000 souls na ito, na ibang lugar na to, yung 3,000 na ito, ito yung na-add sa church. Nabilang sila sa Church of Jerusalem. Nabilang talaga sila. Pero kung makikita po natin, nung sila po ay nabautismuhan at naligtas po sila, ang kanilang ginawa sa verse 42, they continued steadfastly. Yes. Sila po ay nagpapatuloy na may katatagan sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya kasi sa mga nabasa ko doon, sa isang scroll ko lang, kung kayo familiar doon sa KJV 11, follow ko dun KJV 1611. Na isa sa mga na-share nila doon is yung don't be a part-time Christian. Huwag kang maging part-time na Christian.
Di ba? Dapat nagpapatuloy tayo sa gawain. Kasi yun yung iniatang sa atin ng Panginoon. And we need to do that. Gawin po natin yung bagay na ito. Sapagkat tayo bilang isang Kristiyano, tayo ay ine-expect ng Panginoon na tayo dapat magpatuloy sa gawain. Hanggat tayo ay nabubuhay, binibigyan pa tayo ng pagkakataon, alam ng Diyos na nagkukulang po tayo. Alam ng Diyos yun. Pero wag po tayong manatili na tayo nagkukulang sa Panginoon. Kaya nga napakasarap po nun na meron tayong 52 Sundays a year. Nagagampanan natin, wala tayong absent. Pero mas maganda rin siguro kung prayer meeting to. Kasi Wednesday prayer meeting na tayo eh. So, masarap din. Nagagampanan din natin yan. Na involved tayo sa bagay na yun. Nagpapatuloy tayo. Kasi we believe on prayer eh. Naniniwala tayo na ang Diyos magsasagot ng ating panalangin. Diba? Sa mga bagay po na yan, kaya ang sabi dito sa verse 42, hindi lang naman sila nagpatuloy dun sa apostles, hindi lang naman sa turo. Hindi rin sa fellowship. Kasi maraming Kristiyano gusto fellowship lang eh. Yung sila nagpapatuloy kasi masaya sa church may fellowship. Diba? Pero sa doctrine din, maraming Kristiyano talaga doon, nagpapatuloy sila steadfastly sa fellowship. Pag wala nang fellowship, aalis na, hindi na masaya sa church. Diba? Wala na rights. Ay, pag wala na rights. Pag wala na rights, wala nang hindi na makatulay. Hindi. Pero sinabi dyan, in prayers, nagpapatuloy din sila dun sa panalangin sa isa't isa. Kaya nga tayo bilang isang pinabanal ng Panginoon, tinawag na banal ng Panginoon, at ang Panginoon nirequire tayo na tayo ay maging banal sa ating pamumuhay, dapat tayo bilang isang Kristiyano, pinabanal ng Panginoon, dapat tayo nakikitaan na tayo ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Pangalawa, dapat tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Eh, nakakatawa kong isipin, di ba po? May adult ng pianista. Oo. Diba? Amen. Ayos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Meron na adult na pianista. Diba? For how many years? Kung ako'y nasave, kasi nasave ako, 2,000. Puro yung people eh. Pero ngayon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi meron ng adult na nagpapagamit sa Panginoon. Kasi po ang pagpapagamit po sa Panginoon is not age eh. Hindi po sa edad. Hindi po ay matanda na kasi ako, kaya hindi na ako papagamit sa Panginoon. Hindi. Maraming kaparaan ang pwede tayong gamitin ng Panginoon. Through your prayer, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede. Presence mo dito, involvement mo sa ministry, napapagamit ka sa Panginoon. Masarap mong papagamit sa Panginoon kasi mahirap naman po na gamitin tayo ng diablo. Gamitin tayo ng mundo. Huwag po tayo maging katulad ni Dimas na dating ginamit ng Panginoon, ngunit ginamit ng mundo. Huwag po tayong ganon. Huwag na po natin hangadin na tayo maging Dimas. Kasi maraming Kristiyano, marami ng Dimas. Di masyadong nananalangin, di masyadong nagpipray, di masyadong nagbabasa ng Bible, kaya naging mapagmahal sila sa mundo. Diba? Nakakalungkot isipin yung bagay na yun na dati mo nakikita dito sa church, naglilingkod sa Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon, pero ngayon nakikita mo na nagpapagamit sa mundo. Nakakalungkot kung isipin yung bagay na yun. Pero dapat tayo na nagpapatuloy, nagpapagamit sa Panginoon, tayo dapat ay magpatuloy. Kaya sabi po dito, kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon, sabi po ng Isaiah chapter 6, Isaiah chapter 6, verse 8. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. So sabi ni Isaiah yan, meron daw siyang narinig. Na sabi niya, sabi ng Panginoon, Whom shall I send? At sino ang hayo para sa akin? Ang sabi ni Isaiah, Here am I, send me. Nandito ako, Panginoon, ako na lang gamitin mo. Diba? Kaya kung tayo magpapagamit sa Panginoon, we need to volunteer ourselves. Huwag na tayong sabihan natin, kapatid, simba ka. Oy. Hindi ganon. Bisita. Nabisita. Pabisita. 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 Di ba? Hindi ka nabisita kasi matagal ka na dito eh. Di ba? Yung bisita talaga yan. Kailangan talaga natin yan kasi guest natin yun eh.
Pero kung tayo matagal na Kristyano na, huwag na tayo mag-astang parang bisita. Diba? Diba? Yan talaga. Kung gusto natin magpagamit sa Panginoon, we need to volunteer ourselves. Ilapit natin mismo yung sarili natin. Huwag na tayo mag-iba. Kasi maraming Kristyano, tinitingnan yung ginagawa ng iba rather than sa ginagawa niya. Diba? Katulad ni Peter, sabi niya ganyan kay John. Kung babasa po natin si John chapter 25, last chapter po John. Kung mabasa po natin doon, na sabi ng Panginoon kay John, you love me? Yes. Lord, yes, Lord. 3 times sinabi ng Panginoon. Then after that, sa verse na yun, sabi niya, paano si John? Anong klaseng paglilingkod yung gagawin niya? Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong isipin kung anong klaseng paglilingkod ang isipin niya, anong paano niya ako mag-glorify. Yung isipin ko, paano mo ako mag-glorify. Maraming Kristyano ganon. Maraming mananampalataya na mas iniisip, mas pinapakialaman yung ministry ng iba rather than sa kanyang ministry. Diba? Iniisip niya, Lord, paano mo ako gagamitin? Saan mo ako dapat gamitin? Yun yung dapat ang tanong natin eh. Hindi. Hindi tinatanong, Lord, paano naman siya? Baka wala siyang gawin. Diba? Huwag mo natin isipin kung wala siyang gagawin, basta ang isipin din tayo gumaganap. Diba? Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi tayo po yung nagpapagamit sa Panginoon. At dinagamit pa tayo ng Panginoon. Kaya dapat patuloy lang. Yung discouragement, yung disappointment, hindi po yan. Kung tayo po yung nagkasala, hindi natin ang tawag sa Panginoon. Saan po natin sa Luke chapter sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing also we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set for us. Sabi ng Panginoon dyan, tayo po ay napapalibutan ng cloud of witnesses, great cloud of witnesses. And sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, lay aside, sa tabi mo, yung mga kabigatan, yung kasalanan that so easily beset us, yung kumukupkub sa'yo. Kaya sabi na, and let us run, tayo ay tumakbo. Sabi na, with patience, the race that is set before us. Hindi po tayo makakatakbo sa Panginoon kung hindi po natin ililay aside ng ating kasalanan. Alam niyo po, iniisipon po natin, meron pong isang oval. And then, 1,000 of Christian tumatakbo. Mananampalataya. Ha? Isipin mo natin, 1,000 of Christian. At lahat ng tumatakbo na yun, doon na nagpapagamit sa Panginoon. Pero kung papansinin po natin, mga Kristyano na yan, tumatakbo sa oval. Kasi may race nga eh, lahat tayo eh. Diba? Sa oval na yan, tayo bilang sarili tumatakbo tayo. At sa pagtakbo natin, dahil nga tayo ay 1,000, hindi lahat nagpapatuloy. Tama? Hindi lahat nagpapatuloy sa takbuhin. Kasi nga, pagod na. Ayaw na. Diba? May mga ganyan. Hindi lahat nagpapatuloy. Pero the Lord Jesus Christ, sabi niya, let us run the race. Takbo lang. Patuloy lang. Pagamit lang. Kaya sabi ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi ang Panginoon nasa unahan na. Ang Diyos ang mag-reward sa atin. Pagamit tayo sa Panginoon. And then, ang pinabalan ng Panginoon ay dapat nagpapalakasan sa kapwa niya kapatid. Kasi tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nagpapagamit tayo sa Panginoon, and we need to have strength and edify one another. Magpalakasan tayo sa Panginoon sapagkat kapag habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, tayo gumaganap sa Panginoon, merong kalaban. Na yung kalaban na yun na gusto tayong tumigil, yung buong diablo. Kasi ayaw ng diablo na tayo magpagamit sa Panginoon, ayaw din ng diablo na tayo magpatuloy sa gawain. Yan ang gagawin ng diablo. Yan ang gagawin ng mga demonyo.
Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, buksan po natin sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. In verse 4, neither give heed to fables and endless genealogies, which ministers questions, rather than godly, edifying which is in faith, so do. Sabi niya, no? Rather than godly, edifying which is faith, so do. In Galatians chapter 1, Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So magpalakasan tayo. Kasi hindi naman lahat tayo malakas minsan. Diba? Kaya sabi ng Bible, two are better than one. Two are better than one. Ang dalawa ay better sa isa. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa Ecclesiastes na kapag nanghina ang isa, ilit na yung isa. Yan ang tayo bilang isang Kristyano. Tayo nagpapalakasan. We encourage together. We strengthen together. Diba? Kaya kung nakita natin na ang kapatiran, tumigil, lumabot tayo. Hindi tayo nagiging masaya. Kasi bakit? Alam natin yung buhay na wala sa Panginoon. Alam natin na kapag ang buhay, tayo ay lumayo sa Panginoon, walang blessing, walang provision. Diba? Walang kapayapaan galing sa Panginoon. And then, we pray together. Sabi ni 1 Thessalonians 5:25, brethren, pray for us. Brethren, mga kapatid, panalangin naman. Yun yung letter ni Apostle Paul sa Church of Thessalonians. Nang sabi niya, he asked prayer. Sabi niya, brethren, pray for us. Mga kapatid, panalangin nyo. Ang bawat isa po sa atin, deserve po natin ng panalangin ng bawat isa. Deserve po natin. Sapagkat ang nilalapitan po natin, pinapanalangin po natin, yung Diyos na buhay. Hindi po yung Santo Libro. Diba? Hindi po yun. Diba? Kaya tayo bilang isang Kristyano, kung tayo po ay banal, tayo pinabanal ng Panginoon, tayo nasa Panginoon, tayo magpatuloy sa gawain. Paggamit tayo sa Panginoon, palakasan tayo sa isa't isa, panalangin tayo sa isa't isa, sapagkat ang magpagamit at ilaan ng buhay kay Kristo ay kadakilang panalo sa buhay. Yan ang buhay. Kung tayo papagamit sa Panginoon, inilaan natin ang ating buhay sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, binangganan natin magpatuloy sa Panginoon, panalo tayo. That is the great achievement na ating na-receive sa Panginoon. Yes. Kaya kung tayo po nalalamig, pray. Nalangin po tayo. Maraming salamat po. I hope na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Let's pray, manalangin Diyos. Salamat po, Diyos. Atin yung salita. Diyos po kami. Kami ganito sa inyo. Salamat po sa apostol. Sa privilege ng blessing.